Balitang pangkalusugan naman po tayo mga kapuso. Ayon po sa mga eksperto, posible magdulot ng breast cancer ang trabaho kung saan exposed ang tao sa mga elementong masama sa kalusugan. Kaya't nararapat na kumain po ng tama, mag-ehersisyo at i-manage ang stress para hindi makompromiso ang kalusugan ninyo. Narito ang report. 6 na buwan ang nakikipagsapalaran dito sa Maynila si Mary Joy na isang tubong Leyte. Ang kanyang pagiging waitress sa isang restaurant bar na ito, malaking tulong daw sa kanya kahit nakasalalay ang kanyang kalusugan. Dito po sa restaurant namin, nagbibigay po kami ng sa customer, sigarilyo, ganyan po. Then, minsan hindi may iwasan na malangkat talaga yung usok ng sigarilyo. Pero nasanay na po ako. Bukod sa usok na nalalanghap, ang kanyang pagtulog hindi na rin nagiging normal. T-shirt po kasi. Minsan po pasok po ako ng 9:30 ng gabi din, out po ng 7 ng umaga. Minsan po, mahirap po matulog ng umaga. Iba kasi yung tulog sa gabi at sa umaga. Ang uri ng trabaho na ito ni Mary Joy napasama sa pag-aaral ng Journal Environmental Health na may malaking posibilidad umano sa pagkakaroon ng breast cancer. Bukod sa bars, napasama din ang sektor ng agrikultura, gambling, automotive, plastic manufacturing, food canning at metalworking. Parang it follows na may posibilidad talaga tumataas yung exposure mo doon sa mga pesticides or insecticides, no? Kasi ginagamit natin ito sa ating mga halaman, no? Kadalasan naman, pag nagtatrabaho ka sa bar, you are really exposed to a lot of cigarette smoke, no? And you don't sleep early. Sa mga ganitong uri ng trabaho din daw kasi talamak ang carcinogens at endocrine disruptors na nakapagsisimula ng breast cancer. Alam natin na may mga certain kind of plastics na nakaka-emit nitong mga toxic chemicals na to. Pag under pressure sila, mataas din ang incidence na exposure nila sa carcinogen dito. Maraming exposure to smoke o yung iba naninigarilyo talaga. Maliban pa dyan, pag konti lang ang tulog natin, alam natin na siguro baka madaling araw na tayo matutulog, nadidisrupt yung melatonin. Diba? Ito yung napoproduce kasi ito pag tulog tayo, para nakabigay siya ng konting kick doon sa ating ovaries na mag-produce ng more estrogen. Pumapalo sa 30 to 40% ang survival rate ng mga taong may breast cancer. Kung kaya't mahalaga pa rin para sa lahat ang proper diet, exercise at stress management. Ang Philippine Cancer Society in partnership with the Department of Health ay nagrarun ng patient navigation program para dun sa mga kababaihan na na-diagnose ng breast cancer stage 3B or better. Tinutulungan sila magkakaroon ng free chemotherapy. Meron tayong psychosocial support na binibigay para dun sa mga pasyente nating natuklasan na may breast cancer early stage at na-enroll dito sa programa na ito.